Magandang gabi, hapon po. Magandang hapon po. Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to have this new beginner Bible study. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon ng ganitong New Beginner Bible Study. We want to know how to live our Christian life after salvation. Nais po naming malaman kung paano po mamuhay sa aming buhay Kristiyano, sa aming natitirang buhay. So please teach and guide us through the Word of God. Kaya pakiusap, turuan niyo po kami sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us understand your will through the Word of God. Nawa po, maunawaan namin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras na ito, magmula sa simula hanggang matapos, magtitiwala lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's open to the Bible, 1 Corinthians chapter 1. Buksan po natin sa ating mga Biblia, unang Korinto chapter 1. Chapter 1, verse 9. Chapter 1, verse 9. First Corinthians chapter 1, 9. Unang Korinto, kapitulo 1, versikulo 9. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Okay, today is the fourth session. Sa araw na ito, ito na po yung fourth session. Okay, let's remind again what's the four elements of our Christian life. Kaya atin muling alalahanin po kung ano po yung apat na elemento ng ating buhay Kristiyano. Ano? Ano po? Una, word. Salita. Pangalawa, prayer. Pangatlo, ano? Fellowship. Pangapat, yeah, tama, evangelism. Don't forget, right? Huwag niyo po itong kalimutan. Not only you remember, but also you try to practice in your Christian life. Hindi niyo lamang ito tatandaan, kundi isagawa niyo din po sa inyong buhay Kristiyano. Today, fourth session, right? Opo. Oh, yeah, I suddenly confused. Yeah, fourth session, right? So today, we will learn about the fellowship among four elements of a Christian life. Kaya sa araw nito, pag-aaralan po natin sa apat na elemento ng Kristiyanong pamumuhay ang patungkol sa fellowship. We know that we are saved through the grace of God. Nalalaman po natin tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Yeah, it's not the end, right? At hindi pa dito nagtatapos. It's a start of our Christian life. Ito po yung simula ng ating buhay Kristiyano. But when we got the salvation, we are called into the fellowship. Pero nung magkaroon tayo ng kaligtasan, tinawag po tayo sa pakikisama. So the fellowship is really important in our Christian life. Kayong pakikisama, fellowship ay napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. But we have to know our fellowship can be done in church. Pero kailangan nating malaman na yung ating fellowship po ay maisasagawa sa loob ng church. We can say that fellowship life is a church life. Masabi po natin na yung buhay sa fellowship, ito po yung buhay sa loob ng iglesia. Because we know, right? Without church, we cannot have a real true fellowship. Dahil nalalaman natin kung wala yung tunay na church, hindi tayo magkakaroon ng tunay na fellowship. That's why your side, you need to understand what church means. Kaya para sa inyo naman po, kailangan nyong maintindihan ano yung kahulugan ng church. What is a church? Ano po ba yung church? Many people have a misunderstanding about church. Maraming tao po yung merong maling pagkaunawa sa church.
when many people think when there is a building, they have a cross, right? Iniisip ng mga tao na yung krus na may building, yan po yung church. And they say, oh, it's a church. Yung building na may krus at sinasabi nila, yan yung church. But exactly speaking, it's not real church. Pero sa mas madaling salita, hindi po yan yung tunay na church. Church is not man-made building. Yung church po, hindi po ito yung gasaling ginawa ng tao. Church is a really saved people. Yung church, ito po yung mga totoong tunay na ligtas na Kristiyano. 1 Corinthians chapter 1, Unang Korinto chapter 1, verse 2. verse 2. Chapter 1, verse 2. Chapter 1 po, verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat ng nasa bawat lugar, ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. To the church of God, which is at Corinth, Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. it says about Corinthian church. Sinasabi po nito yung tungkol sa iglesia ng Korinto. It explains what's the Corinthian church. Right? Pinapaliwanag dito kung ano po yung iglesia ng Korinto. It doesn't say Corinthian church is a man-made building, right? Hindi po sinasabi dito ng iglesia ng Korinto, ito yung gusaling ginawa ng tao. It explains Corinthian church are those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Kaya dito po, yung iglesia ng Korinto, pinapaliwanag po, mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal. Ang mga, tama? Ano ibig sabihin? Mga tao, right? Yeah. Church is a saved people. Yung church po ito yung mga ligtas na tao. Yeah. So actually, in the early church, no church building like this. Kaya sa katunayan, sa naunang church, wala pong gusaling katulad nito. If saved people gather in somehow, the house it become church. Yeah. Kapag yung mga banal po nagtitipon sa isang bahay, yung bahay na yun nagiging church. Because there are saved people in the house. Dahil sa bahay na yun, meron pong mga tunay na ligtas. But next time they gather another house, that is church. At sa susunod naman, magtitipon sila sa isang bahay, yun po, tinatawag ding church. Exactly speaking, right? This is a Cavite church building. Kaya masabi po natin, ito po yung Cavite Church building. Inside the Cavite church building, there are real church. Sa loob ng Cavite Church building, meron pong tunay na iglesia. You are church, right? Kayo po yung church, tama po ba? Save the people. Yung mga taong ligtas. But later, we transfer church building another place. Pero kung kalaunan, lilipat tayo sa ibang church building, It's no more church, right? hindi na po ito church. It's just a building. Gusali na lang po ito. Naintindihan niyo po? You have to Naintindihan po? understand what's a real church. Kailangan nyo maintindihan kung ano ang tunay na church. So, after salvation, we have to abide in church. Kaya pagkatapos maligtas, kailangan nating manatili sa church. Then we can have a true fellowship. Kung gayon, magkakaroon tayo ng totoong fellowship. So, sinabi ni Jesus, Juan chapter 15. Juan Kapitulo 15. Juan chapter 15. Juan Kapitulo 15. Verse 3 and 4. Versikulo 3 hanggang 4. 1:15 verse 3 and 4. 3 and 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Verse 3 said, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Sinabi ng verse 3, kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. We know, right? All our sins are clean. Nalaman po natin lahat nating kasalanan nalinis na. Right? Our sins were clean by the word. Yung ating kasalanan nalinis na sa pamagitan ng salita. It means we got the salvation. Ibig sabihin, nagkaroon na tayo ng kaligtasan. After that, what we need? Pagkatapos nito, ano po yung kailangan? Verse 4, abide in me. Abide in me. Verse 4, manatili sa akin. Abide in the Lord. Manatili sa Panginoon. How can you abide in the Lord? Paano tayo makakapanatili sa Panginoon? How? Paano po?
We can abide in the Lord when we abide in church. Makakapanatili tayo sa Panginoon kapag nanatili tayo sa church. Because the Bible said, Ephesians chapter 1, Dahil sinasabi po, Efeso chapter 1, chapter 1, 22 and 23. Efeso kapitulo 1, 22 hanggang 23. Chapter 1, 22 and 23. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na sangkatawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Yeah, is that right? Church is the body of Christ. Sinasabi po dito na yung church ay katawan ni Kristo. Yeah, and Christ, Jesus Christ, is the head of a church. At si Jesucristo, yung ulo ng iglesia. That's why to abide in the Lord, we need to abide in church. Kaya upang makapanatili sa Panginoon, kailangan nating manatili sa church. So when we get the salvation, we are a member of the body. Kaya pagkatapos nating magkaroon ng kaligtasan, tayo naging bahagi ng isang So katawan. as a member, we have to abide in the body, right? Kaya bilang bahagi, kailangan nating manatili sa katawan. We have to abide in church. Kailangan nating manatili sa church. That's the most important. Yan po yung pinakamahalaga. But we also need to understand what's abide in church. Pero kailangan din nating maintindihan, ano po yung manatili sa church? Abiding in church doesn't mean you just go to church on Sunday. Yung pananatili sa church, hindi po ito nangangalugan na punta ka lang paglinggo. You have to abide in the fellowship. Kailangan mo pong manatili sa fellowship. Sometimes, right, you can just come to church, you listen to the Sunday sermon, Di ba minsan, dumadalo lang po kayo sa church, nakikinig kayo ng Sunday sermon, but you don't have any fellowship with the other brothers and sisters. pero hindi ka nagkakaroon ng fellowship kasama ng ibang mga kapatid. Usually you sit the likod. At madalas pa nga, Yeah, umupo ka sa likod. after Sunday sermon, as soon as you finish the prayer, you go home. Pagkatapos ng Sunday sermon, pagkatapos ng panalangin, umuwi ka agad. Yeah. Then nobody knows you came to church. At walang nakakalam na nagpunta ka pala sa church. Can you say you really abide in church? Kung gayon, masasabi mo ba na talagang nanatili ka sa church? It's not real abiding in church, Hindi right? po yun yung tunay pananatili sa If church. you really abide in church, you will have a fellowship with the other brothers and sisters. Kung talagang nananatili ka sa church, magkakaroon ka ng tunay na fellowship kasama ng mga kapatid. Naintindihan niyo po? Naintindihan So, po ba? Yeah, that's why after salvation, you have to abide in the fellowship. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan mong manatili sa fellowship. That's the real abiding in church. Yan po yung tunay na pananatili sa That's church. you abide in the Lord. Yan po yung pananatili mo sa Panginoon. We need to also understand the meaning of the fellowship. At kailangan din nating maintindihan ang kahulugan ng fellowship. First John chapter 1. Unang Juan, Kapitulo 1, Chapter 1, verse 3. Unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 3. First John chapter 1, verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ipinahahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Here, right, said, you also may have a fellowship with us. Sinabi po dito, upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. In Korean translation, fellowship is making friends. Sa Korean translate po, yung fellowship po ay isinalin sa pakikipagkaibigan. Making friends, yeah? Pakikipagkaibigan po. For example, if you go to school, right, you have a classmate. Halimbawa po, kapag nagpupunta ka sa school, meron kang kaklase. Not only you study with your classmate, you also make a friend with your classmate, right? Hindi ka lamang mag-aaral kasama ng iyong classmate, kundi makikipagkaibigan ka din sa kanila. Tama ba? Yeah. You come to church. Opo, nagpupunta ka sa church. There are many brothers and sisters. Napakaraming mga kapatiran. Yeah. They have the same Father God, right? Meron kayong iisang amang Diyos, tama That's po ba? why we are brothers and sisters.
Kaya nga tinatawag tayong magkakapatid. That's why it's natural we have a fellowship one another. Kaya natural lamang na magkaroon tayo ng iisang fellowship, magkakasama. Yeah. And it said truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. Sinabi dito, tunay ng ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na Hesus Kristo. That's why it's important we have a fellowship. Yeah. Brother 1, brother 2. Ito po si Brother 1 at si Brother 2. So, after salvation, why? God became our Father, Pagkatapos ng kaligtasan, ang Diyos ay naging ating Ama. right? Tama po ba? And we become His Son, At tayo naging kanyang mga anak. right? That's why we need to have a fellowship with God. Kaya kailangan nating magkaroon ng fellowship sa Diyos. Tama? Tama po ba? But it's not all. Pero hindi po yan ang lahat. Yeah. We also need to have a fellowship with the other brothers and sisters. Kailangan din natin magkaroon ng fellowship sa ibang mga kapatiran. But some people say that, I have a fellowship with God Pero every time. sinasabi ng ibang mga tao, may fellowship ako sa Diyos. I have a good fellowship with God. Meron akong maayos na fellowship sa Diyos. Every time I read the Bible, Palagi naman ako nagbabasa ng every day Biblia. I pray to God. Araw-araw nananalangin ako sa I have a Diyos. good fellowship with God. Meron akong maayos na fellowship sa Diyos. I'm okay. O, ayos na That's ako. why I don't need any fellowship with the other brothers and sisters. Kaya hindi ko na kailangan pang makipag-fellowship sa ibang mga kapatiran. It's completely wrong. At yan po'y ganap na mali. Not only you need to have a fellowship with God, but also you need to have a fellowship with the other brothers and sisters. Hindi lamang natin kailangan magkaroon ng fellowship sa Diyos, kundi magkaroon din tayo ng fellowship sa mga kapatid. That's why our fellowship needed to become like this triple fellowship. Kaya yung fellowship po natin dapat na ganitong tatluhang fellowship. You check yourself whether you have this triple fellowship. Siyasatin niyo po ang inyong sarili kung meron ba kayong ganitong tatluhang fellowship. Then we need to understand why this fellowship is so important. Kailangan natin maintindihan, bakit napakahalaga po ng fellowship na ito? Yeah, because our Lord promised, I'm midst of them. Dahil nangako ang Diyos, ako ay nasa inyong gitna. Let's open Matthew chapter 18. Buksan natin Mateo Kapitulo 18. Matthew 18, Mateo 18 po, verse 20. versikulo 20. Matthew 18, verse 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Where 2 or 3 are gathered together in my name, I'm there in the midst of them. Kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. That's the reason why our fellowship is important. Yan po yung dahilan kung bakit mahalaga yung fellowship natin. This time, you have to know, this time, our Lord is in the midst of us. Sa oras nito, kailangan nyo pong malaman yung Panginoon ay nasa ating gitna. That's why we can have a real fellowship. Kaya maaari tayong magkaroon ng tunay na fellowship. In the school, right, you can, some student, they gather together. Sa school po, di ba, yung mga estudyante, nagtitipon sila. But there, our Lord is not midst of them. Pero yung Panginoon po ay wala sa gitna nila. Even though unsaved people gather together, our Lord is not midst of them. Kahit na yung mga taong hindi ligtas po ay nagtitipon, yung Panginoon po ay wala sa gitna nila. When really saved Christian gather together, our Lord is in the midst of them. Kapag ang mga tunay na ligtas ay magtipon-tipon, ang Panginoon po ay nasa gitna nila. Naintindihan niyo po? That's important. Yan po yung mahalaga. That's the reason why you have to come to church. Yan po yung dahilan kung bakit kailangan ninyong magpunta sa church. Because our Lord is in the midst of us. Dahil yung Panginoon po ay nasa ating gitna. Let's think about why do we need to abide in the fellowship. Pag-isipan natin, bakit kailangan nating manatili sa fellowship? First, we can get correct teaching when we abide in the fellowship. Una, magkakaroon po tayo ng tamang pagtatama kapag nanatili tayo sa fellowship. Let's open 1 John chapter 2. Buksan natin unang Juan chapter 2. Chapter 2, verse 27. Chapter 2, verse 27.
chapter 2, 27. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit ngayoy tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo tinuruan nito, ay gayon kayo manatili sa kanya. Here, the anointing, it means the Holy Spirit. Dito po yung pagpapahid, ibig sabihin, Espiritu Santo. Yeah, the same anointing teach you concerning all things. Kaya tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. You have to know also, there is a works of the Holy Spirit in true church. Kailangan nating malaman po, meron pong tunay na pagkilos ng Espiritu Santo sa totoong church. Of course, we cannot see the Holy Spirit. Siyempre, hindi po natin makikita yung Espiritu Santo. But it's clear there is a works of the Holy Spirit. Pero malinaw po na merong pagkilos ng banal na Espiritu. Actually, you got the salvation by the works of the Holy Spirit. Sa katunayan, nagkaroon ka ng kaligtasan dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu. Holy Spirit help you to believe in the gospel. Yung Espiritu Santo yung tumulong sa iyo upang sumampalataya ka sa Ebanghelyo. I think this time you understand the word of God, right? Sa katunayan, sa tingin ko po, ngayon naunawaan niyo po yung salita ng Diyos. Tama po ba? Do you understand? Naunawaan niyo po ba? Do you understand? Nauunawaan niyo po ba? It testify, Holy Spirit works. Nagpapatunay ito na kumikilos ang Espiritu Actually, Santo. without the works of the Holy Spirit, nobody understand the Bible. Sa katunayan po, kung wala yung gawa ng Espiritu Santo, hindi natin maintindihan yung Biblia. So maybe when you get the salvation, the Holy Spirit came to you. Kaya nga, nung magkaroon ka ng kaligtasan, dumating sa iyo ang Espiritu Santo. And then the Holy Spirit help you to understand the word of God. At ang Espiritu Santo yung tumutulong sa iyo upang maunawaan mo ang salita ng And Diyos. by the works of the Holy Spirit, you this time, you can learn the also word of God. At sa magitan ng mga gawa ng Espiritu Santo sa oras na ito, natututo ka ng salita ng Diyos. The church that the Holy Spirit word can teach real truth. Ang church po na kung saan kumikilos ang tunay na Espiritu Santo, nandun po yung totoong turo. So some people say, I got the salvation. Sinasabi po ng ilang mga tao, nagkaroon na ako ng kaligtasan. That's why even I don't go to church, no problem. Kaya kahit hindi na ako magpunta sa church, walang problema. I can read the Bible by myself. Pwede ko namang mag-isang basahin yung Biblia. It's a complete also misunderstanding. Yan din po ay ganap na maling You pagkaunawa. cannot understand the word of God by yourself. Hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos kung ikaw lamang. When you learn the word of God in church, you can understand by works of the Holy Spirit. Kapag natututunan mo ang salita ng Diyos sa loob ng church, maunawaan mo ito sa tulong ng Espiritu Santo. So it's really important, right? You have to abide in the fellowship. Kaya napakalaga po nito na kailangan nating manatili sa fellowship. Then the Holy Spirit teach you the truth, the word of God. Kung gayon, tuturuan ka ng Espiritu Santo ng tunay na totoong salita ng Diyos. And we can overcome the temptation of a world when we abide in the fellowship. At madadaig po natin yung mga tukso ng sanlibutan kapag tayo ay nanatili sa fellowship. 2 Timothy chapter 2. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 2. Chapter 2, 22. 2:22. Chapter 2, 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit layuan mo ang masamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Even though we got salvation, we still have a sinful nature, right? Kahit na nagkaroon tayo ng kaligtasan, meron pa rin tayong likas na kasalanan, di We ba po? still have a youthful lust. Meron pa rin tayong pagnanasa ng laman. But we cannot overcome youthful lust by our own power. Pero hindi natin mapagtatagumpayan yung pagnanasa ng ating laman sa magitan ng ating sariling When kalakasan. we abide in the fellowship, our Lord will help us to overcome temptation. Kapag tayo inanatili sa fellowship, ang Panginoon natin tutulungan tayong madaig yung pagnanasa ng ating laman. It's the right pursue with those who call on the Lord out of a pure heart. Sinabi dito,
Sundin mo kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Those who call on the Lord out of a pure heart, they are in church. Yung mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso, sila yung nasa church. Yeah, they are saved people. Sila yung mga taong Yeah, ligtas. that's why when you are with the saved people in church, yeah, you can overcome the temptation. Kaya kapag ikaw ay kasama ng mga taong ligtas sa loob ng church, madadaig mo yung Yeah, tukso. because our Lord keep you. Dahil yung Panginoon yung mag-iingat sa iyo. You know, in the wilderness, there are many wild cow. Alam niyo po sa ilang, napakarami po doong yung mga galang baka. But they become target of the lion. Pero sila po ay nagiging target ng mga leon. Lion search the wild cow whom they devour. Dahil hinahanap ng mga leon yung mga ligaw na bakang makakain nila. Do you know which wild cow become target of a lion? Alam niyo po ba kung ano yung ligaw na bakang tatargetin ng leon? Usually the wild cow, they make a group, big group. Kadalasan po yung mga ligaw na baka gumagawa That's sila why ng malaking when they grupo. abide in the group, they are safe. Kaya kapag sama-sama sa silang malaking grupo, But ligtas sila. some wild cow, yeah, they leave the group. Pero ilan sa mga ligaw na baka, umaalis po sila doon sa grupo. Then they become target of lion. Kung gayon sila yung nagiging target ng leon. Lion easily attack. At madali silang maatake ng leon. Panoorin po natin. It lead to very terrible situation. At ito ay humantong sa isang terribling kalagayan, sitwasyon. Sorry. Terrible situation, right? Kakilakilabot po, di ba? Yeah, because they don't abide in the group, right? Dahil hindi po sila nanatili doon sa grupo. The lion, what it means, the lion? Ano po yung ibig sabihin ng leon? Satan. Si Satanas po. Buksan mo ang Biblia, the 1 Peter, Unang Pedro po, chapter 5, Kapitulo 5, verse 8. versikulo 8. Chapter 5, verse 8. Kapitulo 5, versikulo 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malalapa. Yeah. So, right, if you don't abide in church, you will be the target of the Satan. Kaya kung hindi ka po mananatili sa church, ikaw yung magiging target ni Satanas. Maybe you cannot overcome the temptation by yourself. At hindi mo po madadaig yung tuksong ito. And also, yeah, we will not be ashamed when Jesus comes again. At hindi rin po tayo magiging kahiyahiya sa muling pagdating ni Jesus. But if we don't abide in the fellowship, right, we will be ashamed when Jesus comes again. Pero kapag hindi tayo nanatili sa church, tayo po yung magiging kahiyahiya sa harapan ng Diyos. 1 John chapter 2. Unang Juan Kapitulo 2. 1 John chapter 2. Unang Juan Kapitulo 2. Verse 28. Versikulo 28. Chapter 2, 28. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya
upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Yeah. Uh, yeah. Abide in Him, right? Kaya kayo manatili kayo sa Kanya, Yeah. Abide in the Lord. manatili sa Panginoon, Abide in church. manatili sa iglesia, Abide in the fellowship. manatili sa fellowship. Then when He comes again, we will not be ashamed. Kung ngayon sa muli niyang pagdating, hindi po tayo mapapahiya. Let's suppose you left the church Pagpalagay natin, umalis ka ng church because of some temptation. dahil sa mga tukso. When you leave a church, you can be easily tempted by this world. Dahil sa pag-alis mo sa church, madali kang natukso ng sanlibutan. Let's suppose you commit sin in this world. Pagpalagay natin gumagawa ng kasalanan sa mundong ito. Maybe you will return to your former life. At marahil, bumalik ka sa dati mong pamumuhay. Let's suppose you return to drunken house again to drink. Pagpalagay natin, bumalik ka ulit sa beer house para mag-inom ng alak. Yeah, you become drunk. Ikaw ay naging lasinggo. At that time, Jesus come again. Sa oras na yun, biglang dumating si Jesus. How you will be ashamed? Gaano ka magiging kahiya-hiya? You are drunken. Ikaw ay lasing. You don't recognize Jesus. At hindi mo nakilala si Jesus. Right? Very shameful, right? Talagang nakakahiya po, di ba? That's why when you abide in the fellowship, we will not be ashamed when Jesus comes again. Kaya nga po, kapag nanatili tayo sa church, hindi po tayo mapapahiya sa muling pagdating ni Jesus. And also, we can bear much fruit when we abide in the fellowship. At tayo po'y magbubunga ng marami kapag tayo po'y nanatili sa fellowship. John chapter 15, Juan Kapitulo 15, verse 4 and verse 5. versikulo 4 hanggang 5. Chapter 15, verse 4 and 5. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Is that right? If you don't abide in the Lord, you cannot bear any fruit. Sinasabi po dito, kapag hindi tayo nanatili sa Panginoon, hindi tayo magbubunga ng anumang bunga. But if you abide in the Lord, you can bear much fruit. Pero kapag nanatili tayo sa Panginoon, magbubunga tayo ng marami. So, that's why to bear much fruit, you have to abide in the fellowship. Kaya upang makapagbunga ng marami, kailangan nating manatili sa fellowship. This fruit can be two kind of fruit. Yung bungang ito ay dalawang uri po ng bunga. There are two kind of fruit. May dalawang uri po ng bunga. First, Una, change over your life. yung pagbabago ng iyong buhay. Originally, right? You are sinner. Sa katunayan po, di ba, makasalanan ka. You still have a sinful nature even though you are saved. Kahit naligtas ka, meron ka pa ring likas na kasalanan. But it doesn't mean you continue commit sin like before. Pero hindi ibig sabihin nito na magpapatuloy ka sa kasalanan gaya ng dati. You have to overcome your sinful nature. Kailangan mong madaig yung likas mong kasalanan. Your character, your life must be changed. Yung pagkatao mo, yung buhay mo, dapat mabago. But you cannot change your life by yourself. Pero hindi mo mababago yung sarili mo nang ikaw lamang. When you abide in the fellowship, our Lord will change you. Kapag nanatili ka sa fellowship, yung Panginoon yung magbabago sa iyo. Let's suppose you love the drink alcohol. Halimbawa, gustong-gusto mo talagang uminom ng alak. It's not easy to stop, right? Di ba napakahirap po yung itigil? Before salvation, if you love the alcohol, it's not easy to stop. Kung bago ka naligtas, kung palainom ka, mahirap po itong itigil. But if you abide in the fellowship, our Lord will help you to overcome the alcohol. Pero kung mananatili ka sa fellowship, yung Panginoon natin, tutulungan ka na malampasan mo yung tungkol sa pag-inom ng alak. Or before you love the cigarette, Kung dati, talagang naninigarilyo ka. it's also might up
to overcome, right? Mahirap din po yan malampasan. That is to stop, right? Mahirap itigil. But if you abide in the fellowship, our Lord will help you to stop. Pero kung mananatili ka sa fellowship, tutulungan ka ng Panginoon na yan ay matigil. Yeah. Before you are hot-tempered person, Kung dati, isa kang taong mainitin ng ulo, that is to change it, na hindi talaga madaling mabago. right? Tama mo ba? But if you abide in the fellowship, our Lord will help you to overcome your hot-tempered. Pero kung mananatili ka sa fellowship, yung Panginoon natin, tutulungan ka na mapagtagumpayan po yung pagiging mainitin There ng will be ulo. many changes in your life. Magkakaroon ng pagbabago sa iyong buhay. You gradually resemble our Lord. At unti-unti kang magiging kahawig ng Panginoon. It's a fruit. Yan po yung bunga. Second, Ikalawa, it's a evangelism. yan po ang evangelism. You can bear the fruit of evangelism. Pwede kang mamunga ng evangelism. When you abide in the fellowship, someday you can evangelize your family, your relative, your neighbor. Kapag nanatili ka sa fellowship, balang araw magagawa mo ma-evangelize ang iyong pamilya, kamag-anak, kapitbahay. Yeah, that's a fruit, Yan po yung bunga. right? Tama po ba? But it's possible when you abide in the fellowship. Pero posible lamang ito kapag nanatili ka sa fellowship. So don't forget, if you don't abide in the fellowship until the end, you will lose the chance evangelize your family. Kaya wag niyo pong kalimutan ito, na kapag hindi ka nanatili sa church hanggang sa huli, mawawala sa iyo yung pagkakataong ma-evangelize mo ang iyong pamilya. So your fellowship life is related with the salvation of your family. Kayong buhay fellowship mo, may kaugnayan ito sa kaligtasan ng iyong pamilya. That's why you shouldn't leave a fellowship. Kaya dapat na huwag kang aalis sa fellowship. Okay. That's why we need to think about what should be the attitude for the fellowship. Kaya pag-isipan natin, ano po ba yung dapat na pag-uugali para sa fellowship? First, we should desire the fellowship. Una, dapat tayong magnais ng fellowship. Hebrew chapter 10. Hebreo Kapitulo 10. Hebrew chapter 10, Hebreo Kapitulo 10. verse 24 and 25. Versikulo 24 hanggang 25. 24 and 25. 24 hanggang 25. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na wag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit ng araw. After salvation, right, we have many gathering in church, right? Pagkatapos ng kaligtasan, di ba po, marami tayong pagtitipon sa loob ng church. Sunday, right, we have a Sunday sermon. Pag linggo po, meron tayong Sunday sermon. Sunday, right, not only we listen to the sermon, but also we have fellowship with the other brothers and sisters. Pag linggo po, hindi lamang tayo merong Sunday sermon, kundi meron din tayong fellowship kasama ng ibang kapatid. And also we have a gathering on Wednesday, right? At meron din tayong pagtitipon pag Miyerkules. And also we have a fellowship by cell group fellowship. At meron din po tayong fellowship ng by cell group fellowship. And also we have a fathers group fellowship, Meron din tayong fathers fellowship, mothers group fellowship, mothers group fellowship, youth group fellowship, youth group fellowship. right? Tama po ba? We have many gathering, right? Napakarami nating pagtitipon. That's why some people say, "Oh, why our church have so many gathering?" Kaya nga po sinasabi ng mga ibang mga tao, bakit yung church natin maraming pagtitipon? Oh, we are busy. Napakaabala We natin. are busy. Why? But why we have many gathering? Napaka-busy natin, pero bakit napakarami pa rin nating gawain? We don't need to write that. Hindi natin kailangan gawin yan. It said, verse 25, Sinasabi po ng verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some. huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. The people who are not saved will say like that. Yung mga taong hindi ligtas, ganito yung kanilang sasabihin. Why you always go to church? Bakit ka lagi nagpupunta sa church? When we have the Bible seminar, sometimes we go to church whole week.
Di ba po kapag may Bible seminar tayo, nagpupunta tayo sa church buong linggo. That's why they blame us, right? At sinisisingat nila tayo, di ba? You always go to church. Palagi ka na lang nasa church. You live in church. At parang nakatira ka na nga sa church. Are you pastor? Pastor ka ba? Even they say, right? Are you pastor? Di ba sinasabi din nila, pastor ka ba? Why you always go to church? Kung gayon, bakit ka lagi nagpupunta sa church? Yeah. The people in this world will say like that. Yung mga tao ng mundong ito, ganito yung kanilang sasabihin. But it says, so much in the world as you see the day approaching. Pero sinasabi po dito, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit ng araw. The day approaching means Jesus' second coming is near. Papalapit ng araw, ibig sabihin, malapit na po yung ikalawang pagdating ni Jesus. It's our time. Yan po yung sa panahon natin ngayon. We have to more endeavor, continue our gathering, right? Kailangan ating higit na pagsumikapan yung ating pagtitipon. So that's why we have to more desire the fellowship. Kaya kailangan ating higit na magnais ng fellowship. Sometimes, right, you feel that you don't want to go to fellowship. Minsan po, di ba, nakakaramdam ka na minsan ayaw mong pumunta sa fellowship. Because you don't have a good feeling, right? Dahil hindi maayos yung iyong pakiramdam. Then Satan will say, you don't have a good feeling. At tutuksoin ka na Satanas, hindi maayos yung karamdaman mo, pakiramdam. It's better you next time. Kaya mas mabuti sa susunod na lang. You stay in the house. Manatili ka na lang sa bahay. Satan will give this heart, right? Si Satanas magbibigay siya ng ganitong puso sa iyo. What will happen next week? Sa susunod na linggo, ano kaya yung mangyayari? Satan will say same way, right? Pares din po yung sasabihin ni Satanas. Today you have many things to do. You better stay in the house. Ngayong linggo, marami kang dapat gawin. Manatili ka na lang sa bahay. Next time. Sa susunod na lang. Satan will give the heart. Next time. Magbibigay palagi si Satanas ng puso. Sa susunod na lang. You can do it. You can go, but next time. Pwede ka namang magpunta, pero sa susunod na lang. Not this time. Huwag muna ngayon. Satan will tempt to you in this way. Tutuksohin ka ni Satanas sa ganitong paraan. That's why you have to desire. Kaya kailangan mo pong magnais. But if you overcome temptation of Satan, you come to the fellowship, God will give a real joy in your heart. Pero kapag napagtagumpayan mo yung tukso ni Satanas, pumunta ka sa fellowship, bibigyan ka ng Diyos ng tunay na kagalakan sa iyong puso. Maybe some of you here, you come today, right, by overcoming temptation of Satan. Marahil ang ilan po sa inyo dito, nakarating po kayo ngayon dahil napagtagumpayan niyo yung tukso ni Satanas. Maybe this morning you hesitate, right? Marahil sa umagang ito, nag-alinlangan ka, di ba? Should I go or not? Pupunta ba ako o hindi sa linggong ito? But you came here, right? Pero dumating ka pa rin ngayon dito. Then our Lord give the joy in your heart, right? At yung Panginoon natin nagbigay ng kagalakan sa iyong puso. Meron joy? Meron po bang kagalakan? Right? Yeah. We experience, right? Opo, naranasan natin. If we experience this joy, the Lord give us. Next time we also have a heart to attend the fellowship. Kung naranasan natin yung kagalakang ibinibigay ng Diyos sa atin, sa susunod, aatin tayo ulit ng fellowship. Because this joy cannot be given by this world. Dahil yung kagalakang ito, hindi po ito magbibigay ng sanlibutan ito. Our Lord give this joy, right? Yung Panginoon po yung nagbigay sa atin ng kagalakang ito. So we have to put first priority in the fellowship. Kaya nga po, dapat nating unahin ang fellowship. Matthew chapter 6. Mateo Kapitulo 6. Matthew 6. Mateo 6. Verse 33. Versikulo 33. Matthew 6:33. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sinabi ni Jesus, right? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Sinabi po ni Jesus, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. What do you think? What's the most important word in this verse? Sa tingin niyo po, ano po yung pinakamahalagang salita sa verse na ito? Ano? Ano po? What word is the most the key point word? Sa verse na ito, ano po yung pinakapunto? Ano? Ano po? Anong salita po? First. Muna.
Jesus emphasized first. Binigyang diin po ni Jesus muna. Of course, we have to seek the kingdom of God and His righteousness. Siyempre, kailangan nating hanapin yung kanyang karir at ang kanyang katuwiran. Every Christian knows it, right? Alam ito ng bawat Kristiyano, tama po ba? But it doesn't mean every Christian seek first the kingdom of God and His righteousness. Pero hindi ibig sabihin nito na yung bawat Kristiyano hinahanap muna ang kanyang karir at ang kanyang katuwiran. Many Christians seek the kingdom of God and His righteousness. Opo, maraming Kristiyano yung naghahanap ng kanyang katuwiran at kanyang katuwiran. But not so many who really seek first the kingdom of God and His righteousness. Pero hindi po marami yung naghahanap talaga muna ng kanyang karir at ang kanyang katuwiran. First, the important thing word, first. Ang mahalagang salita po dito, muna. For example, Sunday, meron Sunday sermon, Halimbawa po, mayroong Sunday sermon and you have some trabaho, at meron kang gagawin. you have some appointment. Meron kang dapat gawin. What's the first? Ano po yung unahin mo? Yeah, to come to church on Sunday, it's just seeking the kingdom of God and His righteousness. Opo, yung pagpunta sa church ng linggo, ito yung dapat unahin dahil ito yung hanapin muna ang kanyang karir at ang kanyang katuwiran. Yeah, that's important. Yan po yung mahalaga. If not, it's very difficult to live a good Christian life. Dahil kung hindi po, napakahirap mamuhay sa Kristiyanong Because we pamumuhay. have many things to do. Dahil napakaraming dapat nating gawin. Halimbawa, one Sunday, there is a birthday party. Halimbawa po, isang linggo, meron kang birthday party. This month, your birthday. Sa buwang ito, may birthday ka. Next month, your mother's birthday. Susunod na buwan naman, birthday ng nanay mo. The next month, your children's birthday. Susunod na buwan, birthday naman ng anak mo. Sometimes there you have to attend the funeral. Minsan, kailangan mo pang dumalo ng mga libing. Right? Sometimes you have to attend the wedding. Minsan, kailangan mong dumalo sa mga kasal. Right? Tama po ba? Maraming funeral. Napakarami pong mga gawain. If you don't put first priority, how can you come to church on Sunday? Pero kung hindi mo unahin ito, paano ka makakadalo sa church? Tama po ba? Yeah. That's why, sinabi ni Jesus, seek first the kingdom of God and His righteousness. Kaya nga po sinabi ni Jesus, hanapin muna ninyo ang kanyang karir at ang kanyang katuwiran. But He also gave the promise. Pero nagbigay din po siya ng pangako. Yeah. And then, all these things shall be added to you. At ang lahat ng mga bagay na ito, pawang idaragdag sa inyo. It's difficult, right? We seek first the kingdom of God and His righteousness, right? Napakahirap po, di ba, hanapin ang kanyang karir at ang kanyang katuwiran. If we don't have this promise, all these things shall be added to you. We don't have a heart to seek first the kingdom of God and His righteousness. Kung wala pong mga pangako na yung lahat ng mga bagay, pawang idaragdag sa atin, napakahirap pong hanapin muna ang kanyang karir at kanyang katuwiran. But He gave a promise, right? Pero nagbigay po siya ng pangako. All these things shall be added to you. Ang lahat ng mga bagay nito, pawang idaragdag sa inyo. All these things are not only physical thing but also spiritual thing. Yung lahat ng mga bagay na ito, hindi lamang po yung physical na bagay, kundi lahat, maging yung spiritual na bagay. We have to believe this promise. Kailangan po nating paniwalaan yung pangako If you ito. really believe this promise, you will practice. Kung talagang naniniwala ka sa pangakong ito, isasagawa mo ito. And you will really experience this promise will come true. At talagang mararanasan mo na yung pangakong ito ay mangyayari. So in your Christian life, you are starting Christian life, right? This time. Kaya sa inyong buhay Kristiyano ngayon po, nagsisimula ka na sa iyong buhay Kristiyano. So that's why I encourage you, engrave this word in your heart. Kaya iminumungkahi ko po sa inyo, iukit nyo po yung salitang ito sa inyong puso. You better memorize. Mas mabuting kabisaduhin nyo po ito. You try to memorize. Subukan nyo po itong kabisaduhin. And every time remind. At palagi nyo po itong tandaan. Believe. Sampalatayanan nyo po ito. Our Christian life also need a faith. Yung Kristiyanong pamumuhay natin, kailangan din ng pananampalataya. I convinced if you follow this promise, your Christian life will be very successful. At naniniwala po ako na kapag gagawin niyo po yung naniwala kayo sa pangakong ito, mangyayari po ito. Anyway, God prepared the
the big table of fellowship. Sa katunayan, inihanda na po ng Diyos yung napakalaking lamesa ng fellowship. Big table means there are many masarap pagkain here, right? Ibig sabihin ng malaking lamesa, napakarami doong masarap na pagkain. Yeah, it's our Lord prepared big table. Yung Panginoon natin yung naghanda ng malaking It's lamesa. free. It's free. Wala pong bayad ito. Anyone who want can eat. Sino mang may gusto nito, makakain niya ito. Yeah. What it means this food? Ano po yung ibig sabihin ng mga pagkain ito? It's grace of God, right? Yan yung biyaya ng Diyos. Tama po ba? Our Lord prepared amazing grace. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng naganda ng amazing grace. But anyone who come will get this grace. Pero kung sino man yung magnais, yung dumating po dito, makukuha nila yung biyaya. Right? Tama po ba? Every time, whenever you have a fellowship, it's the grace of God, right? Kaya sa tuwing meron po tayong pagtitipon fellowship, yan po yung biyaya ng It's Diyos. free, right? Yan po yung walang bayad. But when you come, you can get this grace. Pero kapag nagpunta ka, makukuha mo yung biyaya. But if you don't come, you will lose this great grace. Pero kung hindi ka pupunta, mawawala sa iyo itong malaking biyaya. It's your loss, great loss, right? Yan yung pagkasayang mo. Don't lose this grace, right? Kaya wag niyo pong sayangin itong malaking biyaya. And determine your heart, I will leave this fellowship until our Lord comes again. At magpasya ka po sa inyong puso, mananatili ako sa fellowship na ito hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Whatever situation you meet, you need to determine your heart, I will not leave this fellowship. Sa anumang sitwasyon ka humarap, sasabihin mo na hindi ka aalis sa church. Yeah, because while you are living your Christian life, there will be many temptations. Dahil habang namumuhay ka sa iyong Kristiyanong pamumuhay, magkakaroon ng napakaraming tukso. There will be many problems happen in your life. Maraming mangyayaring problema sa iyong buhay. That's why you have to determine your heart. Kaya nga kailangan mong magpasya sa iyong puso. I will not leave this fellowship until the end. Hindi ako aalis sa fellowship na ito hanggang sa huli. God will help you. At tutulungan ka ng God will Diyos. keep you. At iingatan ka ng Diyos. And our fellowship should be the fellowship for the gospel. At yung fellowship natin ay dapat na fellowship para sa Ebanghelyo. Philippians chapter 1. Pilipos Kapitulo 1. Chapter 1 verse 5. Chapter 1 verse 5. Philippians chapter 1 verse 5. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Dahil sa inyong ibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Yeah. Even though we have a good fellowship, if nobody get the salvation, how profit our fellowship is? Kaya po, kahit na meron tayong maayos na fellowship, pero kung wala naman pong naliligtas, gaano po, what's the profit it is, right? anong pakinabang po nito? If we have a good fellowship, somebody, lost soul will be saved, right? Kung meron tayong maayos na fellowship, dapat na meron din pong maligtas. So, the important purpose of our fellowship is for the gospel. Kayong layunin ng ating fellowship po para sa Ebanghelyo. So, whenever we have a fellowship, we have to focus on saving the lost soul. Kaya sa tuwing tayo po ay may fellowship, dapat tayong nakapokus sa pagliligtas ng So, kaluluwa. when we have the testimony, right, we can share how to evangelize the lost soul. Kaya kapag meron tayong testimony, ibahagi natin kung paano natin And na-evangelize yung kaluluwa. you suffer difficulty in evangelism, right? At nagdusa ka ng kahirapan sa evangelism, di ba? You can share. Pwede mo yung And ibahagi. you can ask a prayer request. Pwede right? kang humingi ng prayer request. So it's desirable our fellowship focus on the gospel. Kaya nararapat po na yung fellowship natin nakatuon sa Ebanghelyo. So you have to have this attitude for the gospel and for the fellowship. Kaya kailangan nating magkaroon ng ganitong pagsaloobin para sa fellowship. When we have the fellowship, we have the testimony, right? At kapag meron tayong fellowship, meron din po tayong patotoo. Tama po ba? Then we need to understand how to do testimony. At kailangan nating maintindihan po, paano ba gagawin yung pagpapatotoo? You can have a testimony about your Christian life related with God. Magkaroon ka ng patotoo patungkol sa iyong Kristiyanong pamumuhay na may kaugnayan sa Diyos.
Sometimes you can share just your personal life. Minsan po, di ba, na ibabahagi mo yung personal mong buhay. Spiritual relate with God. Pero wala namang kaugnayan yan sa Diyos. 하limbawa, you share, I got Halimbawa, up early in the morning, binahagi mo, nagising ako ng maaga, I'm a little bit tired, at medyo pagod ako, and I have a breakfast. at kumain ako ng I kumain ako, went to outside. pumunta ako sa labas, I have lunch. kumain ako ng I tanghalian, meet my friend. nakipagkaibigan ako, nakipagkita sa I'm kaibigan, so tired. I sleep early. at dahil pagod ako, natulog ako ng maaga. Is it testimony? Patotoo kaya yan? It's just your personal life, right? Yan po yung personal mong buhay. But no relate with God, right? Walang kaugnayan sa Diyos. But it's a different. You share like this. Pero kung iba po, kapag ganito yung binahagi mo, Yeah. I was very tired, sa katunayan, talagang pagod ako. but I have a promise with me to meet my friend. Pero may pangako ako na makikipagtagpo ako sa kaibigan ko. Because I have had to meet him. Dahil meron akong puso na, I have had to evangelize him. dahil meron akong puso na ma-evangelize siya. That's why I pray to God. Kaya nga nanalangin ako sa Diyos. Please allow good condition to me. Pakiusap, ipahintulot mo yung maayos na kalusugan That's sa why, akin. when I get up, God give a good condition. Kaya nung pagkagising ko, binigyan ako ng Diyos na maayos na karamdaman. And I pray to God how to preach the gospel to my friend. At nanalangin ako sa Diyos kung paano ko may babahagi ang ebanghelyo sa kaibigan Then ko. God opened my mouth. Pagkatapos binuksan ng Diyos yung bibig God ko. changed his heart. Binago ng Diyos yung kanyang puso. Right? It's Tama different, po. right? Ibang patotoo po yan, di ba? To relate with God, right? May kaugnayan sa Diyos. So whatever thing, even though it's a small thing, you can share. Anumang bagay, kahit na yan maliit, basta may kaugnayan sa Diyos, pwede mong ibahagi. That's testimony, right? Yan po yung patotoo. So try to have a edifying testimony. At kailangan nyo din pong magkaroon ng nakakapagpatibay na patotoo. Your testimony needed to give us grace to other brothers and sisters. Yung patotoo mo, dapat nakapagbigay ng biyaya sa ibang mga kapatid. Yeah. And don't tell the fault and mistake of other Christian. At huwag mong sabihin yung pagkakamali at yung pagkakamali ng ibang mga Kristiyano. You can share for your own Christian life. Ibahagi mo ang iyong sariling Kristiyanong pamumuhay. But don't say about other brethren. Pero wag mo nang sabihin yung tungkol sa iba. Don't mention for other brethren. Huwag mong banggitin yung tungkol sa ibang kapatid. It cannot edify. Hindi po yan nakakapagpatibay. And don't try to teach other Christian. At huwag mo din subukang magturo sa ibang Kristiyano. Testimony is not teaching. Yung patotoo, hindi po yan yung pagtuturo. And also, you are not the teacher, right? At hindi ka rin po guro. Just have a testimony for your Christian life. Magpatotoo ka lamang patungkol sa iyong buhay Kristiyano. And try to arrange your testimony not to be the boring testimony. At ayusin mo yung patotoo mo na hindi maging boring na testimony. Because sometimes you don't have a point. Minsan dahil wala kang punto. You mentioned this one. Binanggit mo ito. And you suddenly mentioned the other thing. At bigla na lang binanggit mo yung ibang bagay. Go back and balik-balik kahit saan po. And the listener cannot understand what's the point of your testimony. At yung nakikinig sa'yo, hindi nila makuha kung ano yung pinupunto mo. They are very complicated, right? Kaya sila'y nahihirapan po, di ba? So that's why it's okay. Before come to the fellowship, you write down simply what testimony you will have. Kaya ayos lang po kahit na bago yung fellowship, isulat mo yung kung ano yung gusto mong sabihin sa testimony. You can effectively have a good testimony, right? Kung gayon, mas maging epektibo yung pagpapatotoo mo. It's also important. You need to listen well other person testimony. Ito rin po napakahalaga. Kailangan nung makinig ng maayos sa patotoo ng iba. Sometimes it happens, right? When some brethren have a testimony, they don't listen. Minsan po nangyari po ito kapag may isang kapatid na nagpapatotoo, yung ibang kapatid hindi sila nakikinig. And they talk each other. At nag-uusap-usap pa po sila. Can you listen while talking with the other brethren? Can you listen to the testimony while talking with the other Mapapakinggan mo ba yung patotoo kapag kausap mo din yung ibang kapatid? Turn off province broadcasting. You don't understand? Province broadcasting turn off.
Okay. It means don't talk with the other brethren while other brethren have a testimony. Ibig sabihin po, huwag kayong mag-usap habang meron pong kapatid na nagpapatotoo. Yeah. Let's suppose when you have a testimony, nobody listen your testimony. Halimbawa po, ikaw yung nagpatotoo, tapos walang nakikinig ng patotoo mo. Yeah, very noisy. Napakaingay. Maybe you don't want to continue your testimony, right? Marahil ayaw mo nang ipagpatuloy yung patotoo mo. Tama po ba? Maybe you will be hurt, right? Marahil masasaktan ka. That's why listening is very important. Kaya yung pakikinig po, napakahalaga. Even though testimony is boring, Kahit na yung patotoo niya boring, you have to focus. kailangan mo pa rin makinig. God will give us some message to you. Dahil ang Diyos magbibigay siya ng mga mensahe para sa iyo. It depends on your heart. Depende na yan sa puso mo. Yeah. Try to learn the lesson from testimony. At subukan mo ding matuto ng aral mula sa patotoo. Whatever testimony brothers and sisters have, you can learn some lesson. Ano man yung ipatotoo ng ibang kapatid, matututo ka ng aral. Because as we learn, our Lord is in the midst of us. Dahil natutunan natin na yung Panginoon natin nasa ating gitna. You shouldn't forget this fact. Huwag niyo pong kalimutan ang katotohanan ito. Our Lord will give us some lesson to you through testimony of other brothers and sisters. Ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng aral sa pamamagitan ng patotoo ng ibang mga kapatid. So that's why we need to have a good fellowship. We need to try to make a good fellowship. Kaya kailangan natin po nating magkaroon ng maayos na fellowship. Okay, so Okay po. Don't forget, you have to abide in the fellowship until the end. Huwag niyo pong kalimutan na kailangan niyong manatili sa fellowship hanggang sa katapusan. This is also one of the fellowship. Isa rin po ito sa mga fellowship. Continue until last session. Patuloy po kayo hanggang sa huling session. Okay po? Let's pray together. Tayong lahat po, manlangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala. thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pag-awasak. Thank you for guiding us to attend this new beginner Bible study. Salamat po sa pagkapatnubay sa amin na makadalo po dito sa New Beginner Bible Study. Please allow all your grace to all attendants. Pakiusap, ipahintulot mo po ang iyong buong biyaya sa lahat ng mga nakadalo. Let us continue this new beginner Bible study until last session. Naway may pagpatuloy po namin ang New Beginner Bible Study na ito hanggang sa huling session. And please keep us to abide in the fellowship until our Lord comes again. At pakiusap, ingatan nyo din po kami na mga panatili kami sa fellowship hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. We only rely on your mercy and grace. Kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Maraming salamat Next po. week.